And hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. Panibagong reaction video ang ating gagawin at ito ay mula kay Philippine News PH. Ayan. So sa video na to guys, no, ating tatalakayin itong mga sindikato kuno dito sa ating bansang Pilipinas. So ito yung pamagat niya guys. So malaking sindikato ang nasa Pilipinas, kaya pala nakakalabas-pasok ang mga Chinese. Nako, siguro malaking bayad ito sa ating, yung mga ibang politiko talaga hindi natin maaasahan dyan, no? Kaya itong bansa natin ayaw umasenso dahil sa mga politiko na kayang bayaran. So nasisilaw sa pera talaga itong ibang politiko natin, no? Ika nga. So dapat talaga tutukan ng ating gobyerno yan at gawa ng matinding pag-usisa para at least mawala na yung mga ano dyan, mga taong gahaman sa pera. So ito yung gagawa natin ng reaction ngayon. Pero kung trip mo ng ganitong klaseng reaction video, huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video, and of course mag-subscribe na rin mga ka-idol. So ito na mga ka-idol at bibigyan natin ng reaction itong malaking sindikato ang nasa Pilipinas, kaya pala nakakalabas-pasok ang mga Chinese. Ayan, ito pala yung dahilan ng mga kurimaw na to ng mga Chinese, no? Kaya ang lakas loob na labas-pasok sa ating bansa kasi may mga ano pala dito, may mga nasa likod pala nitong mga kumag na to. So ayan, play natin to, full screen lang natin. Ayan, huwag kalimutan i-subscribe si Philippine News PH guys para sa mga karagdagang impormasyon. So ito na, let's go. Magawa ho ng mga peking dokumento at ito'y binibigay sa mga Chinese national. Naku, so dapat talaga imbestigahan yan para mawala yung mga salot sa ating politiko. No? Ito ang balita natin. Malaki siguro yung bigay dyan guys, kaya kaya nilang ibenta yung kanilang dignidad para sa pera. Ngayon sa Philippine News PH. At kung hilig mo ang ganitong mga balita, mag-subscribe ka na para palagi Ayan, kang huwag kalimutan update. i-subscribe si Philippine PH. Ay single out China. Kasi yung iba naman po ang sinasabi, hindi ba ano na yan, nagiging racist Mga piking dokumento gawa ng mga sindikato sa gobyerno. Nako, talaga naman itong mga ibang mga opisyal natin. So hindi talaga makapagkatiwala ang mga ganyan. na tayo? Isn't that a form of discrimination that we are singling out yung dami ng bilang ng mga Chinese nationals sa ating bansa? Kaya siguro yung mga Chinese, yung bagong balita na sobrang daming Chinese na nakapasok sa ating bansa, ito pala yun. Malaki siguro yung bigayan dyan. Pat and Ali, hindi naman natin sinisingle out yung mga Chinese, no? Dito lang kasi sa ating bansa, napakarami o dagsa yung dumarating na mga... Parang sinaksakop na tayo ng China, di ba? Sobrang dami na kasing tao doon sa China, kaya naisipan siguro nilang lumipat na dito sa ating bansa. And alam nila na talagang itong Pilipinas, no, lalo na itong mga ibang politiko natin. So gusto agad yumaman. Ayan, so ito yung mga pinagkakapirahan ng mga ibang politiko diyan. Chinese, either tourists or yung iba dyan ay retired citizens nila na kapag malamig doon sa kanila ay pupunta dito sa atin, iba ng Yun yung yun yung nakakapangit sa ating bansa kasi pag tayo yung lalabas, ang daming mga documents na kailangan. Ang daming documents na kailangan ipasa. Kahit kumpleto na nga yung mga documents natin, guys. Yung kaibigan ko talagang na-upload siya, hindi niya alam kung bakit siya na-upload, may pera naman siya. So nandoon naman lahat ng documents, pero talagang na-upload pa rin siya. Pero itong mga Chinese guys, ang bilis lang makalabas-pasok dito sa ating bansa. Kaya pala may mga politiko na nasa likod nitong mga rin, no? animal Iba na naman to. daw, apparently ay nag-aaral. No? Ang nakakapagtaka, no, yung dami ng dumarating dito.
Although magandang senyales yun, kung turista nga talaga ito, at talagang pumapasyal dito sa atin, gumagastos sa ating bansa. Pero yung sinasabing nag-aaral na libo-libong Chinese, no, na hindi nga man lang makapagsalita ng isang word na English. And yet, nakakakuha sila ng master. Minsan nakaka-encounter din kami ng mga ganyan. Yung ginagamit lang nila is yung cellphone lang. Nagsasalita sila tapos may pipindutin sila sa cellphone nila na auto-translate yon from English. So, ganun yung mga nangyayari sa mga Chinese na yan. So, bakit sila pinapasok dito na hindi man lang marunong magsalita ng English? Kahit konti. Doctoral degree sa mga universities dito sa ating bansa, no, nakakapagtaka yan. Pangalawa, doon sila sa mga universidad na malapit sa EDCA sites, no? Yun yung pinagtataka talaga ng ating gobyerno dyan. Bakit doon sa pinakamalapit na EDCA sites yan sila nag-aaral? Di ba? So, malaking katanungan talaga yan. Baka may mga sindikato talaga dyan na ginagawa yung ibang opisyalis ng ating gobyerno. Natin sa ngayon, no, sa kasalukuyan, mainit yung usapin tungkol dyan sa West Philippine Sea, na kung saan itong mga Chinese Coast Guards ay binubuli yung ating mga mangingisda na taga dyan, Cagayan Valley, o hindi kaya taga Isabela, o hindi kaya dyan taga Sambales, no? So, imagine niyo guys, teritoryo natin pero yung mangingisda pa talaga natin ang mag-a-adjust para sa mga Chinese na yan. So napakawalang puso talaga itong ibang mga Chinese na to. yan tanong ng marami na ating mga kababayan at tanong din ng ating mga policy makers. Teka nga, bakit nga ganyan karami yan at bakit nandirito sila? So, yun ang ating malaking tanong dyan. Okay. Kasi Kong Ace, kahapon kausap namin si Governor Mamba at he was disputing the figures. Sabi niya exaggerated yung sinabing 4,000 mahigit na mga estudyante na naka-enroll sa Cagayan. Ang binigay po niyang numero is only 400 plus. And in one university, yung St. Paul University, which enjoys parang Baka nabayaran din yung university na yan kaya hindi masyadong binigay yung kabuuang numbers ng mga Chinese student. Di ba? Hindi natin alam. Baka isa yan sa nabayaran. Malaki-laking pera yan eh. So, yun lang naman. Hindi natin talaga alam kung totoo o hindi. Pero, bakit itinanggi nila? May mga documents naman na nagpapatunay yung kung ilan talaga yung mga students dyan. exchange program. And according to Chairman Popoy de Vera, autonomous since 2022 ito. So, but having said that, what bothers me is what you said. Panahon pa pala ito ni Duterte. Na nakakakuha sila ng mga lehitimong mga papeles. May birth certificate, may mga driver's license, meron silang kung ano pa yung mga hawak nila. Passport. So, at saka firearms license. A firearms license. May firearms license. Okay. So kung itong mga natuklasan mo, ito ba naumpisa na po ang pag-iimbestiga dito sa ating mga ahensya para for them to be able to be accountable? Bakit po nakakabigay po sila ng mga ganitong dokumento dito sa ating mga Chinese visitors or tourists? Yes, so totoo yan, kasi alam naman natin at hindi hulingit sa kaalaman ng ating mga ahensya na meron talagang mafia o ika nga sindikato na ang kanilang trabaho ay gumagawa ho ng mga peking dokumento at ito'y binibigay sa mga Chinese nationals, no? Siguro for a sum of money or for a consideration of an amount of money, kaya siguro namamayagpag itong mga ganitong klaseng sindikato. Ang nakakatakot dito, dahil nga sila ay considered to be Filipino citizens, dahil nga doon sa kanilang dokumentong hawak, pwede po silang bumili ng lupa. No? Pwede po silang magtayo ng negosyo na hindi natin alam kung legit or illegal yung kanilang negosyo. Actually,
Pat and Ali, ayoko naman ho i-generalize, pero sarami ho ng mga nahuling mga warehouses na kung saan naglalaman ng droga, abay 90% ho nito ay pagmamayari ng mga Chinese. Ayun, dati pa yan nung panahon ni Duterte, ang daming nahuli kuno nung mga Chinese national, no, na may kasabwat dito sa pagpalaganap ng droga. So dapat talaga matinding siyasat, matinding pag-iimbestiga dyan sa mga papasok at lalabas na mga Chinese dito sa ating bansa, kasi kung ano-ano yung mga ginagawa ng mga Chinese na yan dito. Itong pagmamayari ng mga Chinese, either hindi na ho natin ma-determine kung Filipino-Chinese ito o talagang mainland Chinese. Kasi nga, meron na ho silang dokumento. Mga documents, complete documents na. So hindi na nila matukoy kung sino yung litihimong Filipino-Chinese talaga or mainland Yung isang Chinese. inimbestigahan namin sa Mexico, Pampanga, doon po sa resolution na tinail ni Congressman Dong Gonzales, meron ho kaming nakita na isang certain Mr. Willie Ong, na apparently Filipino citizen, owning hundreds of hectares of property dyan sa Pampanga, yung pala, hindi Filipino citizen. No? So, maraming ganyang Paano pong nangyari information. yun? Hindi naman po pinapayagan yun ng ating saligang batas. So may mga tao talagang nasa likod niyan. That is correct. Kaya nga, because of these spurious documents na galing May sa mga malalaking politiko talaga na nasa likod niyan. Hindi naman basta-basta ma-approve yung mga ganyan kung walang nagpaluyo, di ba? So dapat talaga imbestigahan na yung mga ibang opisyalis diyan. sa sindikato, sila ho ay nagkakaroon ng Filipino passport, Filipino birth certificate, Filipino driver's license, Filipino firearms license, etc. etc. Ito nga ho yung trabaho nung sindikatong yan. Sa mga nabanggit nyo po, malinaw po kung we follow your train of thought. Malinaw po na meron tayong mga parang tinawag nga na mga Filipino enablers, no? Mga Pilipina na pumapayag ni sila yung front nung Chinese national sa titulo ng lupa. For example, na sinasabi kung nakababahala talaga yon, kung namimili nga po ng ektaryang mga lupa sa malapit sa EDCA sites po natin, ngayon po yung mga authentic yung mga documents, di ba? So, Alam mo, yes, ang punot dulo niyan ay korupsyon. Korupsyon nga for the po. consideration of an amount of money, gumagawa po sila ng ganitong klaseng Kaya tama rin siguro tawagin silang enablers. O hindi kaya, ako, to put it bluntly, mga traidor po ito sa bayan. So kung malawak. Ito pang, Malawak kasi Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration, lahat Ang daming konektado diyan eh. So doon ako nabahala doon sa yung gun license. Gun license, So oo. ang mga dayuhan po ba ay pinapayagan na magmay-ari ng mga armas? Yes, yung iba po dahil nga po sila ay Pilipino, pinapakita peking nila. Pilipino, sila yung nakakakuha ho ng license. Oo. Ang nakakabahala dito, di ba, marami na pong reports this past few months, no? Meron nung report na sa isang village dito sa Parañaque, Multinational. merong mga Chinese looking at mukhang militar na nag-exercise, nagkakalisthenics dyan. At yung iba namang mga bahay na pagmamayari ng Chinese, mainland China man, meron pong nakukuha mga armas, mga tactical vest, tactical helmets, mga bulletproof, etc. At talaga ibang uri ng armas, no, na nakikita sa kanila. Ano ibig sabihin nito? Ito po ay puro mga Chinese. Wala naman nung yatang Hapon o Koreano o Indian na nauhulihan ng ganito. At nakakabahala dito, Pat and Ali, itong nakakapag-aral kuno dyan sa Tugigaraw or sa Isabela. Unang-una, ano hong visa nitong mga travel documents nito? Ano bang visa binigay sa kanila? Dapat malaman natin yon. Pangalawa, Student visa kasi may programa sa CHEDCONG, yun ang sinasabi ni Pwede ni vera. Governor Autonomous, autonomous yun nga law ang exchange tatanungin program. natin, di ba? Yan bang programang yan, nakakatulong sa bayan? Ano ba yung yan? Hindi ba sila dapat kasi
for every foreign student na papasok dito sa atin at mag-aaral, meron pong special permit na dapat ini-issue ang CHED. So, are we saying na lahat po itong mga ito, kung daan man ito o libo man ito, lahat ito may special permit from CHED? Oh, okay. Diba? Yun ang tanungin natin kay Chairman De Vera. At yung binabanggit nyo, O baka naman hindi niya alam Oo. na napapalusutan siya dyan. Oo. So, saka kung yung is... binabanggit, Papi, anong medium of instruction? Oo, Do they speak English? Do they Hindi nga speak daw eh. Tagalog? Do they Oo. speak iba na? Wala nga, hindi nga pumapasok nga daw. No, Yun nga, nakakakuha lang. diba? Merong information na hindi naman pumapasok yan. Yeah. At And yet- hindi nga maka-utter ng even English word. straight English sentence. Oo, No? oo. Kaya nga, balikan natin yung CHED. Oo. Ay, ano yan? So, Wag niyong itago yan doon sa sinasabi niyong independent na university niya. But still, Oo. you have to regulate that. Oo. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng, ang ibig mo mong sabihin, dahil independent yan, pinayagan nyo. Kunyari, 2,000 estudyante yung pumasok dyan. Nagpapanggap na estudyante. Yung pala military. Yeah. At inaalam na anong terrain, anong armas ng Pilipino, o saan pwede mag-landing ang kung in the event na umatake sila. Oo. Lahat yan, di ba? These are all basic information na dapat pinangangalagaan, pinoprotektahan. Okay. Huwag nilang itago yan sa kung ano-anong sinasabi nilang yeah. regulasyon. Oo. So, dapat dyan sa ating gobyerno, yung ibang politiko natin dyan is questionin. Lalong-lalo na sa ating Bureau of Immigration. Diba? Kasi hindi naman basta-basta makakalusot yan kung walang mga walang kakutsaba dyan sa gobyerno natin. So, dapat talaga may matinding investigasyon yung kung ano yung mga nangyayari dyan, kung bakit yung mga Chinese students na yan ay nakakuha ng mga peking dokumento. Tsaka yung ano yan, yung university na pinag-aralan, so dapat din imbestigahan din yun kung baka kasabwat din yung mga yun. So di natin alam na malaking bigayan, kaya ayun. So talaga namang hindi mapagkatiwalaan yung ibang nasa gobyerno natin, no. So lalong-lalo na itong immigration natin. So napaka-bias talaga, guys. Pag tayo yung lalabas, so napakadaming hihingin. Pero yung mga yan, yung mga alien na papasok dito sa ating bansa, so napakadali na lang papasukin. So bakit ganon? Ganon yung gobyerno natin. Bakit ganon yung pamalakad ng ating immigration? Diba? So talagang napaka-questionable talaga dyan. So dapat maimbestigahan agad yan, baka kung ano pa yung mga gagawin ng mga Chinese na yan. So kayo guys, kayo yung tatanungin ano yung masasabi nyo dito patungkol sa usapang ito. So mag-comment kayo dyan sa ating comment section.